Ay, magandang araw po sa inyong lahat ulit. Naku, napakadami nyo pa pong videos na hindi napapanood. Yung 6 na videos po. I do hope na mapanood nyo muna po lahat ng 6 videos na bago po kayo mag-skip at tumalon dito. Ano po kaya ang makikita natin? Tingnan po natin. Ano po kaya ang makikita natin? Okay, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Huwag niyo po itong kasi yung connection po natin ay nakikita natin sa sunny puwersa ng baraha. Hindi tayo nalagyan. Okay. Nako. Okay, this is all about may kinukwentuhan po siya na isang tao tungkol sa naging memories nyo, sa happiness nyo, sa nangyari sa inyo, at meron po siyang isang taong pinagkakatiwalaan niya po, at nagkakaroon po sila ng bonding dahil ang favorite topic po nila is about your relationship o yung naging relasyon nyo. Somehow, pag na-anxiety po ang taong ito at natutrauma po siya, naaalala niya po yung pinagsamahan nyo. Somehow, meron po siyang isang taong nakukwentuhan na matalik po nitong kaibigan. Siya lang po ang nakakaalam na kahit papano nagsisingki na sa person nyo. At kahit papano po ay nakakakita po ako ng nakukonsensya siya kahit papano, no? So ngayong mga panahon na to, nakukonsensya na po siya kahit papano, no? Kahit mayabang po ito, may konsensya na po siyang nararamdaman. Deep inside po talaga. Lately, medyo grabe po yung konsensyang nararamdaman niya, no? So, may konsensya naman pala siya. May konsensya naman pala siya. Di lang halata. Halata. Ayan. So, may konsensya naman pala siya. Hindi lang halata. So, pagka na-anxiety po siya, ganyan, meron po siyang isang tao na nakakausap, no, regarding this. There's conflict and competition, ano. Ngayon po, alam din po ng tao na nakakausap niya, no, na somehow, palagi din silang away ng current partner niya o yung current na karelasyon niya. So far, ayan po, oh. Only upwards, wala. Ikaw po, wala kang pupuntahang mas worse pa sa sitwasyon mo ngayon. And somehow, wala ka pong choice, but ang pupuntahan mo is somehow, you will be okay for the next few weeks, for the next few months. Magiging mas maayos ka po kesa sa sitwasyon mo ngayon. Pero itong tao pong ito, sinasabi ko po sa iyo, mas magiging worse pa po siya sa mga darating na panahon. May frustration po akong nararamdaman dito,
And somehow, nakakaramdam din po ako ng frustration, not only dahil away sila ng current partner niya, nai-stress din po siya na pinapalabas nila na they are very much in love, they are very much okay, pero sa totoo lang po, hindi naman po totoo. May mga reasons po siya, may mga reasons po si Chabelitang Palaka, bakit kailangan po nilang palabasin ang mga bagay na ito, pero sa totoo lang po ay hindi rin naman po niya magawa, no? Na maging totoo sa sarili niya, na maging totoo sa lahat-lahat ng mga nangyayari sa kanya ngayon. And somehow, talagang makikita mo po talaga dito na may something is not correct. No, may mali po talaga. As a matter of fact, yan po yung talagang totoo, nababurden po siya sa sitwasyon niya ngayon. O yung responsibilidad niya po talaga ay, matindi. Oh. Ayan. Feel ko po yung energy niya. Ngayon po, wala kayong communication or konti, no? May konti kayong communication or no communication at all. No, out of touch, trickery, parang kunwari okay lang siya. Very trickery. Kunwari okay lang siya, hindi siya apektado, but the truth is, apektado po ang person na to. Meron akong nakikitang lack of direction. There's conflict, and there's lack of direction. Siya po ay may conflict sa sarili niya. Why? Hindi po siya makontento andyan si Chabelitang Palaka, hindi siya masaya. Nung time na nasa iyo siya, naghanap siya ng iba. Ngayon, he is asking himself, ano daw ba talaga ang makakapagpasaya sa kanya? Somehow, iniisip niya na mali din yung nagawa niya sa iyo. Pero hindi niya po kasi mapigilan yung sarili niya. And somehow, nakukonsensya po siya, pero wala po siyang magawa. Natatakot po siya sa suffering, natatakot po siya sa karma. Sunod-sunod na daw po yung nangyayari sa kanyang kabisitan, sunod na po yung nangyayari sa kanya na hindi maganda, pero parang sa kanya wala pa rin po parang sa totoo lang po, hindi niya po makuhang maging masaya. Hindi niya po alam kung sino daw yung pupuntahan ng puso niya para maging masaya. No? Para babalik pa siya sa iyo, tatanggapin mo pa ba siya, hahabulin mo pa raw ba siya? Natatawa po ako dito pag talagang inaano niya na ikaw ang hahabol. No? Parang ang tingin niya po sa iyo is hindi mo po kaya nang wala siya sa buhay mo. Somehow, na-spoiled mo po kasi itong taong to, kaya ganyan po ang tingin niya sa iyo. Pero sana po, sana po ay maging, yung konsensya niya ay magtulak sa kanya para gumawa na ng right move para sa inyo, para sa iyo. Pero somehow, pag ginawa niya po yun, parang makukonsensya rin po siya kay Chabelitang Palaka kasi parang minasakta na naman siya. Ano ba to? Walang katapusan. Gusto niya po ng new beginnings, para naman daw sa sarili niya. Gusto niya po talagang magkaroon ng new beginnings, pero sa totoo lang po, hindi niya po talaga magawa, Hindi niya po talaga magawang maging totoo sa sarili niya, kaya hindi po siya makakapagsimula. New venture and prosperity, sa totoo lang po ay
Sa totoo lang po sa nakikita ko po talaga ngayon ay somehow ay gusto po nitong umasenso. Pagod na rin po ito sa hirap. Gusto niya pong umasenso pero wala po talaga siyang luck sa kanyang mga kamay. Parang ang baho po ng nito, swerte sa kanya, parang ganon. Maybe because ginagantihan din po siya ng tadhana. Kaya wala rin po siyang nakukuha na parang nito. There's joy, success, and positivity sa'yo. Pero sa kanya po kasi, dahil sa ginawa niya, medyo maila po ang tadhana sa kanya. Medyo, kung makikita po natin dito, talaga pong medyo, ay, nako. Sa totoo lang po, sa nakikita ko, ay meron po ako nakitang pwede kayong makabalita sa isa't isa. Na medyo maaapektuhan ka na naman po, no? So, sana po ay, sana po ay, once na nakakabalita ka po dito o nakakarating po sa iyong balita, sana po, huwag ka na pong malungkot ulit. Yan, no? Naging greedy po ang taong to. So far, talagang naging greedy po ito. Yan. Naging greedy po ito talaga. So far, sa nakikita ko po dito, ay meron ako nakikitang gusto niyang hawakan, gusto niyang kontrolin. Ayan. Gusto niya pong kontrolin ang mga bagay-bagay, pero sa totoo lang po, hindi niya po magawang makontrol ang mga bagay-bagay. Why? Hindi niya na po kaya ikontrolin ka pa, no? Nakita na po niya siguro na hindi ka na po ngayon tulad ng dati na uuto-uto pa sa kanya, no? Somehow, naramdaman niya po yun. May resentment po siya and desire to go back to you or desire to reconcile, pero sana po ay pag-isipan mo pong mabuti, no? Kung ito po ba ay worth it or hindi. There's mental energy na iisip ka po ng taong ito, pero sa totoo lang po, hindi ka rin po mapakali, kasi every time po na pinipilit ka niyang tanggalin sa isip niya, nagkukumahog ka po bumalik sa isipan niya or naiisip ka po talaga niya for whatever reason, naiisip ka po niya at the same time, naiisip mo pa rin po siya talaga. Stress and burnout siya. Sa totoo lang po, nai-stress po ang taong ito every time na pumapasok ka po sa isipan niya. Ayan. Somehow po, sa nakikita ko ay sundin mo po yung pakiramdam mo, yung intuition mo, lahat. You have a gift of intuition. You have a gift of instinct, no? So somehow, alam mo po kung niloloko ka, alam mo po lahat, no? So wag ka pong malulungkot kapag may mga times na pakiramdam mo ay niloloko ka. Parang sa lahat ng instinct mo, hindi ka pa naman po nagkamali ng sobra or whatsoever. Kaya kung ano man po ang sabihin ang utak mo, ay
kahit papano pakinggan mo po. Kasi yung utak mo po, sinasabi rin sa'yo na mag-move on ka na. Pero parang hindi mo po kaya at parang talagang sa nakikita ko po ay talagang kumakapit ka po at sa pakiramdam mo, no? Pero most of you, parang nakikita ko rin po na ayaw na nila sa person nila. Pero meron po akong iba dito na nakikita na umaasa pa rin po at mahal pa rin po, no? Pero wag po kayo mag-alala, no? Kung ano man po ang nararamdaman nyo, sinasabi ko po sa sitwasyon ngayon, may nakikita naman po akong nakukonsensya rin pala itong taong to. Hindi lang halata. So that's it. Maraming salamat po. And thank you everyone for watching. And for those of you po who would like to know if this energy is for you, you can message me po at Lady Lee Elena. That's LADYLY. No, nasa dulo po yan na ating video. Diyan nyo lang po ako pwedeng kontakin or makokontak. That's my only legit FB and official account, FB account. Pwede nyo po ako dyan kausapin to book for a personal reading. And then we will give all the details po na kailangan nyo. Okay, so maraming pong salamat to all my Lady Elena solid and ever loyal families. Maraming salamat po from the bottom of my heart. And of course, yung palagi ko pong sinasabi sa inyo na life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading, my third reading for today. Maraming salamat po. God bless you all and I love you all. Maraming pong salamat and I will all see you again on my next reading. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na i-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari. Ngunit sa talagang may mga tao pong
masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.